Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Hawak ni Chen Xinyu ang kanyang meat gown habang nilulunok ang matamis niyang laway, namumula ang kanyang pisngi at nararamdaman ang init sa pagitan ng kanyang mga hita. Bigla siyang tumakbo palayo na sinasabi sa sarili, hindi ko na kaya pang panoorin ito. Isang oras at kalahati ang lumipas, bumalik si Chen na sa kwarto ng kanyang kapatid. Humiga si Chen na sa kama. Bigla siyang niyakap ni Chen Xinyu at sabi ni Chen na, "Xinyu, bakit hindi ka pa natutulog?" Sumagot si Chen Xinyu, "Ate, gusto kong matulog na nakayakap sa'yo." Sabi ni Chen na, "Siyempre, yakapin mo ako. Matulog ka ng mahimbing." Habang mahigpit na niyayakap siya ni Chen Xinyu, naisip ni Chen na sa sarili, ang batang ito tunay na lumaki na nga. Kinabukasan, tanghali na nang bumalik si Shen Yuan sa paaralan. Sabi ni Fu Yingzi, "Shen Yuan, paano kung ilagay ko ito dito? Kailangan ba ng adjustment?" Umupo si Shen Yuan sa murang executive chair at sabi, "Hindi na kailangan. Ayos na lahat." Naalala niya sa isip, mukhang hindi lang maganda si Fu Yingzi kundi mahusay din sa trabaho. Malinaw ang mga report niya, magandang kandidato bilang sekretarya. Sobra ang galing. Iniabot ni Fu Yingzi ang mga resume at sabi, ito ang unang batch ng mga aplikasyon para sa entrepreneurship at mga business plan na isinubmit ng mga kaklase. Nakuha ko sila kaninang umaga mula sa Youth League Committee. Higit sa 10 ang bilang. Gusto mo bang tingnan muna? Kinuha ni Shen Yuan ang mga papel at sinabi, "Sige, tingnan ko." Habang binabasa ni Shen Yuan ang mga papel, napansin niya, kasarian, babae. Taas, 156 na sentimetro. Timbang, 70 kilo. Naisip niya, ano ba ito? Pati mga di-photo ngayon ay sobra ng retouch. Natuwa si Shen Yuan at sabi, sawa na akong tumingin ng mga litrato. Diretso na ako sa business plans. Buksan ang coffee shop sa campus pet store internet cafe. Naging seryoso siya at sabi, buksan ang sexy lingerie store sa campus. Grabe, sino ba ang utak na yon? Sino ang magtatapang pumunta? Pag nakita ng kaklase, social death agad. Naalala niya sa isip, walang kwenta ang mga ganitong low quality na proposal. Kahit nagamit ko ang 10 milyon mula sa Daddy System para sa startup incubator na proyekto, hindi pwede maging pabaya. Hindi ako nandito para maglaro sa campus. Sa ngayon, pwede akong kumita ng malaki sa pagpapataas ng pabor ng mga babae. Pero hindi ko ito pwedeng gawin habang buhay, di ba? Ako ba, Shen Yuan, ay magtatagal sa beach hanggang edad 80, nagsisikap para mapasaya ang mga di gaanong edad na kaibigan na nakabikini. Ayokong matapos ang buhay ko bilang matandang palabiro lang. Kailangan ng campus business incubator at ang Nanas Cafe na magsimula ng tunay na business experience. Kapag handa na ang lahat, kailangan kong pumasok sa mundo ng negosyo at gawing malaking kumpanya ang maliit, gawing multinational conglomerate tulad ng Gigaduro, Banana, o Teslala. Ako, Shen Yuan, ay hindi pwedeng mamuhay bilang isang makatang playboy lang. Kailangan akong maging isang alamat ng panahon na may kontribusyon sa lipunan at bansa. Sabi niya kay Fu Yingzi, Comrade Fu, mukhang masyado kong na-overestimate ang mga estudyante natin. Lahat ng mga di makatotohanang proposal na ito, na hindi iniisip ang target market o consumer group, wala akong gusto sa mga ito. Kailangan nating magplano muli ng maayos. Sabi ni Fu Yingzi, siguro dahil maliit pa ang sample size. Sabi ni Shen Yuan, marahil. Pwede bang dagdagan ng paaralan at Youth League Committee ang promosyon? Sabi ni Fu Yingzi, opo. Actually, sinabi na ni Secretary Lu na suportahan kanila ng lubos. Ang radio station na pinamamahalaan ko ay magsisimulang magpatugtog ng advertisement sa umaga at gabi simula bukas. Ipopromote rin natin ito sa official Weibo account ng paaralan, pati na rin sa Douyin account. Ano sa tingin mo? Sabi ni Shen Yuan, sige, go tayo dyan. Maghanda ka rin ng second round exam B. Masaklaw dapat ang tanong, business management, investment, marketing, psychology, at international trade. Yung mga pumasa sa initial review ay kukuha ng unified na second round test. Sabi ni Fu Yingzi, naintindihan ko. Aasikasuhin ko agad. Sabi ni Shen Yuan, salamat sa trabaho mo. Naalala niya sa isip, simula nang makuha ko ang system, naramdaman ko lang ang saya ng paggastos at pagkita ng pera. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko, mula kay Fu Yingzi, ang saya ng pag-utos sa iba na magtrabaho ayon sa gusto ko.
Tunay nga, hindi lang bahay, sasakyan, at babae ang naibibigay ng pera, kundi pati kapangyarihan. Naisip ni Shen Yuan sa sarili, ang pagkakaroon ng mas praktikal na talento tulad ni Fu Yingzi ang susi sa aking kinabukasan. Mukhang sa yugtong ito, hindi lang pabor sa kabilang kasarian ang kailangan kong paunlarin, kundi kailangan ko na ring maghanap agad ng mga mahuhusay na tauhan. Sa ibang tagpo sa fitness center, sabi ni Manager Gong kay Liu Menglu, alam mo ba anong oras na ito? Sa ganitong oras ka pa magtrabaho. Ayaw mo na bang magtrabaho, hindi ba? Habang pinupuno ang katawan ng pawis at umiinom ng Chinese version ng Gatorade, tumigil si Liu Menglu sa pag-inom, buo pa ang bote niya, at sinabi, nagpadala ako ng mensahe para humingi ng araw ng pahinga. At sinabi ko rin sa mga miyembrong may klase. Sabi ni Manager Gong, at saka pa, may lakas ng loob ka pang sabihin yan. Ang araw mo ng pahinga, pinayagan ko ba yan? Tumayo si Liu Menglu at sumagot, bakit hindi mo basahin ang sinabi ng mensahe mo? Kain tayo ng tanghalian ng tanghali at aprobahan ko ang leave mo. Manager Gong, bukod doon, hindi mo ba pwedeng subukan ang ibang paraan? Sabi ni Manager Gong, ikaw. Sa madaling salita, hindi ko pinayagan. Ito ay absenteeism. Habang hindi siya pinapansin ni Liu Menglu at lumalakad palayo, sabi ni Manager Gong, alam mo ba kung magkano ang bawas sa sweldo dahil sa absenteeism ayon sa patakaran ng kumpanya? Sumagot si Liu Menglu, bawasan mo kung ano man ang gusto mo. Tapos na ako sa pagtatrabaho para sa'yo. Nag-resign na ako. Ilang sandali lang ang lumipas, tanong ni fitness coach Han Lihai, Manager, totoong nag-resign si Menglu? Sabi ni Manager Gong, lahat ng kliyenteng nabuo niya sa mga nakaraang taon ay kasama ng ile natin. Kung hindi siya magtatrabaho dito, paano siya mabubuhay? Tumingin si fitness coach Han Lihai palabas at sabi, Manager, nakita mo ba anong sasakyan ang sinakyan ni Menglu? Nagulat si Manager Gong at sabi, isang 911. Nakahanap siya ng sugar daddy, kitang-kita na walang alam sa mga kotse. Sa loob ng Ferrari, tumawag si Liu Menglu kay Shen Yuan at sinabi, Shen Yuan, nawala ako sa trabaho. Pinaalis ako ng boss. Hindi ka ba pupunta para ako ay aliwin? Sumagot si Shen Yuan, maganda yan, Coach Liu. Hindi ba perfect na maging exclusive personal trainer ko? Namula si Liu Menglu at sabi, may reward ba sa pagiging exclusive trainer mo? Sabi ni Shen Yuan, reward. Mamaya kukunin kita para mag-training, at habang nandun tayo, bibigyan kita ng ilang dosenang mini-goals para ma-enjoy mo. Sabi ni Liu Menglu, sige, maghihintay ako sa executive suite. Mahal kita. Puso. Ilang oras ang lumipas, 8:30 ng gabi, maingat na binuksan ni Liu Menglu ang pinto at sinabi kay Shen Yuan, dumating ka ng ganito ka-late at akala mo makakapasok ka pa. Lumilingon si Shen Yuan at sinabi sa sarili, ang babaeng ito talaga, pilya at mapang-akit. Sige, gusto mo maglaro ng hatak-hila ha? Ipakikita ko sa iyo ang tunay na laro ng hatak-hila. Nagulat at pinawisan si Liu Menglu habang sinabi ni Shen Yuan, hindi mo ako papasukin. Sige, aalis na ako. Bigla namang sumigaw si Liu Menglu, Baby, huwag kang umalis. Hinila niya si Shen Yuan papasok at sabi nito, hindi ba ikaw ang ayaw akong papasukin? Sabi ni Liu Menglu, o Shen Yuan, gusto ko lang mag-set ng mood. Huwag kang aalis ha. Sabi ni Shen Yuan, magmakaawa ka nga sa akin. Tignan natin kung totoo ang ugali mo. Dinikit ni Liu Menglu ang malaki at malambot niyang dibdib sa braso ni Shen Yuan at sabi, saan ba hindi totoo ang ugali ko? Sabi ni Shen Yuan, may konting katotohanan nga. Habang nakatitig sa malaki at matibay na dibdib ni Liu Menglu, bigla niyang inilapit ang mukha sa malambot at buong kurba at sinabi, sige, dahil sa kanila dalawa, hindi na ako aalis. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.